Deserve Big Karma VP Sara gumante binantaan ng minority black. Grabe naman yung pamagat nito. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Official News Files. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Official News Files at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Vice President Inday Sara Duterte nagsalita na patungkol dyan sa gulo sa Senado. At ni-mention ni VP Sara na ginamit nga, lagi nating sinasabi yan dito sa ating channel na wine-weaponize na ang mga ahensya ng gobyerno para lamang sa kanilang sariling interest. Especially itong si Bangag na si Marcos ay wala na talaga. Marami ang nagsasabi na this is undeclared martial law ang mga nangyayari ngayon. Parang ganun nga nangyayari, no? Parang ano siya, yung silent. Happen. Nangyari kay Bato, nangyari ito kay Jinggoy, at posible itong mangyari kay Robin Padilla, Senator Alan Peter Cayetano, si Marcoleta. Ganyan sila. Kasi hindi nila kayang makipate o kung ano-ano man ang kanilang ipinagtakpan dyan na mga flood control mastermind, dinadaan lang nila dito sa mga mga ganitong panggugulo sa Senado. Okay? So, nagsalita na nga itong si VP Sara. Pakinggan natin yan mamaya. Okay? Ito, okay? Yan po ang ating pag-usapan. Pero bago ang lahat, like and share guys. At sa mga hindi pa nakasubscribe, like subscribe na po kayo. Okay? Ito muna. Unahin natin itong kay VP Sara. Ginagamit ang kapangyarihan. Ito. Unahin natin sa dulo. Mga kababayan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, umayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyo lahat. Ang mga natutunghayan natin ngayon ay dapat ikabahala ng bawat Pilipinong naniniwala sa demokrasya, anuman ang kanilang paniniwala o kulay sa politika. Nakikita natin kung paano ginagamit ang mga institusyon ng gobyerno at ang pera ng taong bayan laban sa anumang oposisyon. Ang ibig sabihin ni VP Sara, yung ginawa kay Senator Bato, di ba? Paano ginamit ni BBM ang ombudsman, ang NBI, ang PNP at ang CIDG. Paano nila ginipit si Senator Bato na wala na silang respeto na senador pa naman. Okay, yan ang ibig sabihin ni VP Sara. Sa halip na tutukan ang mga tunay na suliraning kinakaharap ng ating mga kababayan, ginagamit ang kapangyarihan upang patahimikin ang mga boses ng mga hindi sumasang-ayon. Tama, si VP Sara. Ay, halata naman talaga natin yan. No, talagang kapag hindi ka sumasang-ayon sa kanila, hindi tugma ang kaisipan mo sa kanila, kapag naging kalabang kanila, talagang magigipit ka. Kitang-kita natin sa mga nangyayari ngayon. Unang-una, kitang-kita naman natin sa mga nangyari sa mga Duterte at kay VP Sara. Diba? Alam naman natin na talagang tutol sila VP Sara sa mga nangyayari, diba? Dito sa gobyerno, no? Kaya medyo pumalag sila VP Sara, si PRRD. Doon nagsimula eh. Pumalag sila, hindi nila nagustuhan ng takbo. Diba? Hanggang sa mapag-initan sila. Lalong-lalo na nung lumabas ang mga survey nung unang-una na si VP Sara ay nagiging number 1 sa mga survey. Nandun na nagsimula talaga yung pinaka-main. Doon talaga nagsimula yun eh. Na talagang yung mga sakim sa kapangyarihan, yung mga sakim sa pwesto na gustong kumandidato sa mga susunod o gustong maupo kapalit ni BBM, talagang trinabaho si VP Sara. No, trinabahong papagsakin, trinabahong siraan, trinabaho lahat-lahat para matanggal talaga sa kahan ng administrasyon. So si VP Sara naman ang kusang nag-resign. At lalong-lalo na nang binulgar lahat ni VP Sara lahat ng nalalaman niya. Hindi pa naman lahat yun, hindi solid lahat na nalalaman niya. Kumbaga mangilan-ngilan pa lang sa nalalaman niya, doon lalong pinag-initan at lalo si PRRD. 'Di ba? Nagsasalita laban sa diba? Marami siyang binabangga ngayon sa nung nakaraan sa administrasyon, sa talagang ganyan din ang nangyari kay PRRD. Tapos eto ngayon, nagtutuloy-tuloy siya.
sa mga senador, kila Senator Bato, yan, yung mga senador sa majority block, na hindi natin alam kung magiging minority sila o majority pa rin. Patuloy ang pagkikipit. Nandiyan dyan Senator Bato, nandiyan dyan Senator Jinggoy, nandiyan dyan si Senator Joel Villanueva, nandiyan dyan yung iba, sila Marcoleta. Diba? Parang kung ikaw kumakalabang ka sa kanila, is talagang mamimili ka. Kulong o tropa? Kulong o tropa? Kulong, tropa o ipatapong kita sa ICC? Parang ganun. Kaso nga lang, syempre dito talaga patibayan, patapangan. Patibayan ang prinsipyo dito. Kaso nga lang, may bumigay ang prinsipyo Si Judas Diba? Mantakin mo, keso, naging Judas, no? Yun ang hindi matatagang prinsipyo. Pero alam ko naman na talagang, ramdam ko, nababaliktad yan Nababaliktad yan. Kasi alam naman natin, hindi naman solid talaga na Maka Duterte, hindi naman solid na, yan Diba? Alam naman natin na kung sino mga kaibigan niya, kung sino tropa niya Kung sino tropa nun, ni Keso. Diba? Kaya alam natin. No, kahit ako parang expected ko na, pero hindi ko expect na talagang mangyayari ito sa 'di ba? Parang akala ko gagamitin ni Keso yung utak niya, lalong-lalo na magiging re-election siya sa susunod na eleksyon. Kaya ang tanong kung magkakaroon ba ng eleksyon. Kasi ako nagtatanong lang kasi may mga nababalitaan tayo na Noel na yan. No, kung magkakaroon man di good, 'di ba? Pero kung hindi, bad yun. Wag yun. Instead na isolve natin ang problema ng bansa, ng gutom ng ating mga pobre nating mga kababayan, inuuna pa itong pamumulitika nila. Tama yun. Napakaraming problema ng bansa natin na kailangan malutas. Hindi lang yan. Kaso talagang ito yung inuuna nila. Inuuna nila to dahil napakaraming tinik sa lalamunan nila ang kailangan tanggalin. 'Di ba? Ngayon, kapag natanggal na itong mga ito, magagawa na nila yung mga gusto nila. Baka sabihin, mali yung sinasabi mo, hindi naman sila ganun mag-isip, ganito, ganyan. Ba't nagkakaganito? 'Di ba? Ba't nagkakaganito? Sa totoo lang, hindi naman sila Sara Duterte ang nanggugulo Hindi naman sila Senator Alan ang nanggugulo Alam niyo kung sino ang gumugulo? Yung mga taong takot humarap sa katotohanan. Sila yung nagpapagulo. Pero kung yung mga taong yon hindi takot humarap sa katotohanan at handang harapin ang katotohanan at tanggapin kung ano ang magiging desisyon sa katotohanan, hindi magkakaroon ng ganitong gulo. Kaya wag nilang ibintang sa mga Duterte, wag nilang ibintang kay Senator Alan, at wag nilang ibintang kila Marcoleta, sa mga nasa majority na kasama ni Senator Alan, yung gulo na to. Hindi sila ang magulo. Yung mga taong takot. Yung mga taong takot mabisto. Yung mga taong umiiwas na mabisto. Sila yung magulo. Kaya nagkakaganito. Gaya sa Huwebes, magkakaroon ng investigasyon. Ano? Mapopostpone? Gagawin nila sa Lunes? Anong klaseng investigasyon sa Lunes meron? Aber, interesante ba? Ewan. Okay? Yan ang nakakasakit dito sa Bangag administration. A democracy cannot survive when those in power see every critic as an enemy and every opposing voice as a threat. I have yan kasi ang nangyari kayon kay BBM. Lahat ng mga kritiko sa administrasyon, tinidihado nila o kinasuhan nila. Dati yung mga vloggers. Ngayon, itong mga senador na hindi susunod, kakasuhan. Si Bato, anong nangyari? Kumbaga, yung mga malalaking isda daw muna, Sir Don Mar. Parang yung mga vlogger, saka na kayo, mga dihopot kayo, parang ganun daw. Na tayo parang dyan muna kayo. Stay lang kayo dyan. Dak lang. Ako, Sir Don Mar, bumaliktad na kaya tayo. Joke lang.
O baka kayo sabihin nyo, kasi may nagsabi sa akin, no? Ba't lagi ka hindi ka nagpapalit ng damit? Loko. Puro itim talaga yung damit ko. Hindi, totoo yan. Puro itim talaga. Yung mga sando ko, mga jersey, ito, pare-pareho, mga itim. Pero iba-iba mga numero nito. Parang si Leo Marcos, di ba, maraming damit. Kala mo pare-pareho nakaputi, pero iba-iba. Ako puro itim. T-shirt ko itim, sando ko itim, mga satin, mga ganyan. Puro itim talaga. Mahilig ako sa black. Pero hindi yung budhi ko, hindi kasing itim ni Judas. Kay Bato. Di ba? So, hindi po maganda. Parang ang liderato po ni BBM is too much ang kanyang controlling na attitude. Okay? Always believed that the independence of our institutions must be protected. This includes not only the Senate and the House of Representatives as institutions, but every senator and member of the House must be free to perform his or her constitutional duty according to conscience, free from threats, pressure, or any form of intimidation. Kasi nung panahon ni Tatay Digong yung mga kalaban sa politika ni Tatay Digong na mag-criticize sa kanya, hinahayaan niya. Pati nga si Leni Robredo na gusto nilang ipa-impeach dati, sinita ni Tatay Digong na bakit naman ninyo i-impeach itong si Leni Robredo na halal yan ng tao. Totoo yan. Let him criticize because that is democracy. Totoo yan. Kita naman natin sila Trillanes. Si Trillanes, kumbanatan si PRRD nung presidente siya eh. Diba? At meron pang bumabanat kay PRRD. Pero hindi pinapansin ni PRRD. Bagkus, pinababayaan lang silang magsalita ng magsalita. O, gaya nga ng sinabi ni Sir Donmar, na alam din naman natin na si Madam Leni ay gustong ipa-impeach noon nung vice president siya. Pero talagang sinabi ni PRRD na wala tayong karapatan, wala kayong karapatan na ipa-impeach. Yan si Leni. 'Di ba? Siyempre binoto ng taong bayan 'yan. Gaya ng nangyari kay Kiko Barsaga kanina. 'Di ba? O, tinanggal siya sa Kongreso. Walang karapatang magtanggal ang Kongreso ng kung sinong halal ng taong bayan. Eh kung ganyan-ganyan ba ang laban na may karapatan silang magtanggal na kahit sinong hinanal ng taong bayan, eh hindi maganda 'yun. Ibig sabihin, pag may ayaw, kuwari ayaw nila yung kilos ng kapwa nila congressman, na tipong hindi makikisama sa kanila, tatanggalin nila, parang pwede sila magdesisyon ng ganun. Diba? Hindi niyo pwedeng tanggalin ang hinalal ng taong bayan. Ano to, lokohan? Pumipila kami sa init ng araw para iboto yung taong gusto namin, tapos tatanggalin nyo lang na mga nakapwesto kayo na ganun-ganun lang. Wala kayong karapatan. Kumbaga, taong bayan ang naghalal sa mga nakaupo. Taong bayan ang siyang magtatanggal sa nakaupo. Walang karapatan ni isa diyan sa mga nakapwesto na yan. Diba? Dahil hinalal lang kayo pare-pareho ng taong bayan. Kung tutuusin, wala kaming utang na loob sa mga nakaupo. Kayo ang may utang na loob sa amin. Diba? Ginagawa nito ni BBM, itong impeachment ni BP Sara, hinahayaan niya. Kasi bangag eh. Takot. Kasi kapag si BP Sara ang maging presidente sa 2028, yan ang ikinatakot nila na yung flood control mastermind matutuklasan. Eh, alam Yun naman, nga ang problema eh. Eto pa lang, hinaharang na yung Suwebes. Alam natin na talagang ganyan ang nangyari. Eh lalo pa kaya sa impeachment ni BP Sara. No? Hindi na natin alam ngayon ang magiging resulta na sana maging good pa rin ang maging resulta. Pero parang ito parang suntok sa buwan, mangangapa na tayo sa dilim. Dahil syempre, alam naman natin na kapag si BP Sara ay nanalo sa impeachment trial, siguradong magdedire-diretso na siya. No? Alam nila na tatakbong presidente yan. At kapag tumakbong presidente yan, gaya nga na sinabi ni Sir Donmar, maaaring buksan yung flood control issue na yan na matagal na nilang iniiwasan. O so papayag ba sila ng ganon? Na mabuksan yan? Hindi pwede. Dahil kung sino yung, parang tingin natin dito, kung sino yung taong gustong magbukas niyan, talagang magsasuffer. Parang ganon. naman natin kung sino at bulalat sa public ang ebidensya. Good governance does not require the elimination of opposition. Democracy works best when there is a healthy opposition Correct. that is free to question.
A government that fears dissent is not demonstrating strength. Pero BP Sara, ang nangyari kasi ngayon parang hindi na demokrasya. Kahit nga pag-question ng taong bayan patungkol po dyan sa kanyang gumagamit di umano siya ng illegal na coke, ay gusto ng taong bayan na magpa-hair follicle test pero hindi niya tinutupad. Isa yan, kino-question yan. At ito i-mention ko lang ang dalawang pinakamalaki. Yung hair follicle test, pangalawa, itong flood control. Bakit hindi nila matawag-tawag si Zaldico at itong si Martin Romualdez? O sayang nga Ito kung matutuloy tong Webes na to, sayang 'di ba? Diyan sana si Tambi. Yan ang pinakatanong. And that is democracy when we are questioning ng accountability. It is revealing insecurity. And that insecurity is reflected in the direction our country is taking today. The current state of our nation reveals three disturbing realities. First, the effort to divert attention from legitimate questions surrounding the flood control controversy. Diba? Tama kami ng analysis. Pareha kami ni BP Sara. Yung flood control na yan, yung putang inang flood control na yan, hanggang ngayon, hindi nila magawa ng sagot na the people are clamoring kung sino ang... Hindi talaga nila gagawa ng sagot yan. Di ba? Aasahan talaga natin yan dahil talagang maraming sasabit dyan. Kasi kahit sabihin natin na gusto nating malaman ng katotohanan, hindi pa talaga ito yung panahon. Mananatili lang lagi yung katanungan natin kahit alam na natin sa mga sarili natin kung sino talaga yung mga involved. O baka sabi, paano nyo naman nalaman na talaga, ko naman, para ba tayong tanga niyan? Para naman, puti pa yung grade 1, madaling umintindi. Diba? Talagang hindi sila papayag ng ganyan. Na ganun-ganun lang, ibuksan o magkaroon ng investigasyon dyan. Hindi. So, gagawin talaga nila lahat para mapigilan yan. Dahil marami talagang sasabit dyan. Maraming mananagot dyan. So, hindi natin alam kung kailan talaga yon tamang panahon na mangyayari yan. Mastermind, pero hindi nila maibigay. Bakit kaya? Di ba? Second, the willingness to disregard constitutional safeguards in pursuit of a politically motivated impeachment. And third, the relentless pursuit of greater political power under the guise of charter change. These are the symptoms of a government that has become more preoccupied Matindi, charter change. with protecting power. Mantakin nyo. Una nilang plano, ipa-impeach nila ang Vice President. Pangalawa, kung hindi sila magtagumpay sa impeachment, itutuloy nila yung charter change. Naku. Para sila pa rin ang mamuno sa bansang... Garapala na yon kapag tinuloy na yung charter change na yan. Talagang pinakita nila sa lahat ng taong bayan na sakim kami. Sakim kami sa kapangyarihan. Di ba? At hindi lang kami sakim, takot kami. Takot kami makulong. Parang gano'n. Yari kami. Ito? That is a desperate move. Di ba? Mahiya-hiya ka naman. Ha? Saan ang demokrasya dito? Ha? Ang tanong, may demokrasya ba Sir Donma? Parang yung demokrasya natin ngayon, semi na lang Kaya nga, sabi nila, like father, like son. Right. Like father, like son talaga. It's not time to make... Than serving the people. The Filipino people deserve a government focused on solving problems, not silencing critics, on strengthening institutions, not bending them to political ends. And Yan yung mga critics na pinapatahimik, no? Mamaya, patahimikin tayo, ganito. Kuwari, ikaw, BT, tumahimik ka na sa pagsasalita mo laban sa gobyerno. Ikaw parang, wag ka na kumambi sa mga Duterte, bigyan ka namin ng 3 maleta, tumahimik ka lang, wow. Wow. Ano mga katunay, payag na ba ako? Baliktara na ba? Joke. May prinsipyo ata to, it's.
serving the nation, not perpetuating power. Democracy is not weakened by dissent. Democracy is weakened when those in power become afraid of it. Shukran. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Official News Files at syempre natunghayan natin ang boses at video na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay Sir Don Mar TV at kay VP Sara. Ayan na, nagsalita na si VP Sara, no? Talagang ramdam pa rin ni VP Sara talaga lahat ng mga nangyayari ngayon ay hindi tama. Kayo mga katunay, ano masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.